Bongbong Marcos o ang Pangulo natin mga sangkay, nag-umpisa na nga ba nakalampagin ang China? May balita tayo tungkol dyan. Ito po ang ating pag-uusapan. Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon. Sa lahat, syempre, ng mga solid sangkay na talagang namang andito lagi at sumusuporta. Okay. Before we start, mga sangkay, pakicheck po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa YouTube. Okay? Kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube, ang gagawin mo lamang, pindutin nyo po yung subscribe button na makikita sa ibaba. Tapos, i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Okay, sa mismong video na to. Alright guys, pag-usapan po natin itong patungkol po sa... May update kasi ngayon si BBM regarding dyan. Ito, issue sa agawan ng teritoryo. Gustong pag-usapan ni BBM sa ASEAN. Magkakaroon kasi ng pagtitipon mga sangkay, no? Ang mga bansa. I think ito po yung 43 na ASEAN Summit. Tingnan po natin ang balita. Issue naman sa West Philippine Sea ang isa sa mga gustong talakayin ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit sa Indonesia. Okay, sa Indonesia gaganapin. Live mula sa Jakarta, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, dumating na ba dyan si Pangulong Marcos? Julius, dumating na nga si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Jakarta, Indonesia bago mag-alas 7 ng gabi. Yung Jakarta, Indonesia, mga sangkay, yan po yung napag-usapan natin nakaraan na lumulubog na pong syudad or capital city ng Indonesia. Na ngayon mga sangkay, ililipat na po yan ng syudad na yan. Ang alam ko mga sangkay, ililipat sa somewhere in, syempre, Indonesia, alang naman Pilipinas. No? Kasi lumulubog, literally guys, lumulubog na po sa tubig. So, andun ngayon ang ating presidente. Okay, next year, I think next year mga sangkay is lilipat na po yung mga tao sa kabilang dako ng Indonesia. Kasi bumabagsak na nga po itong Jakarta, Indonesia. Well, hindi po yan ang topic natin. Ito na. Oras dyan sa Pilipinas. Ito ay para dumalo sa 43rd ASEAN Summit base na rin sa imbitasyon ni Indonesian President Joko Widodo. Alright. Kanina, binabantayan din natin kung sino-sino pa yung mga heads of state na dumating dito. Base doon sa ating pagmumonitor, nakita natin na dumating na dito ang Prime Minister ng Cook Island, ang leaders ng Timor-Leste, Vietnam at ang leader ng Republic of Laos o yung Lao PDR. Nakita na rin natin na dumating ang Malaysia, ang Brunei at ang Bangladesh. Sana mapag-usapan din yung maliban sa West Philippine Sea. Ang isa sa dapat maitackle din ay yung sa claim natin sa Sabah, Philippines. Pansinin nyo guys, ako lang po yung vlogger na nire-recognize everyday ang Sabah. Hindi nyo makikita po yan sa ibang vlogger mga sangkay na everyday binabanggit. Ako lagi, di ba? Kamusta kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah. Lagi kong binabanggit yan because I believe just like former President Macapagal, Diosdado Macapagal, and former President Marcos, sila po ay naniniwala na ang Sabah ay sa Pilipinas. Okay? I hope na sana maitakil din po ito, no? Hindi po, parehas na lang, may West Philippine Sea. Itakil na rin to kasi hindi lang talaga yung China yung may kalukuhang ginagawa sa Pilipinas. Yung Malaysia rin. Inaangkin po nila yung Sabah, samantalang hindi naman sa kanila. Masama yun. Yan, wait lang. Balik. Sabi ng Department of Foreign Affairs, kabilang sa mga ipupursige ni Pangulong Marcos sa Leader Summit ang pagkakaroon ng posisyon ng ASEAN ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Ayun na, mga sangkay. Mukhang eto na po, magsisimula na pong kalampagin nga ni PBBM ang China. Kumbaga, ipuposisyon na po dito ni PBBM. Ilalagay na po sa table itong issue sa agawan ng teritoryo doon po sa West Philippine Sea. Ang posisyon natin tungkol dyan. So,
So, sa madaling sabi, mukhang ilalagay ng Pangulo natin sa mababang antas yung claim ng China pagdating po dito sa mga kasamahang bansa natin sa ASEAN. So, ewan ko, ano po ang mangyayari dyan mga sangkay? Pero, ito mga sangkay ay sinyalis na ang ating presidente, itong si Bongbong Marcos, ay talagang kakalampagin na nga po itong China. Aba, matindi to. Partikular ang ginawa ng China na pagbuga ng water cannon at panunutok ng laser sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayan na, kumbaga, isusumbong na po ng ating presidente sa mga kasamahan po nating bansa. Isusulong din umano ang usapin tungkol sa inisyong bagong mapa ng China na nagpapakita ng 10-dash line. Diba? Kakalampagin na nga, ito na nga po, kakalampagin na ng presidente natin itong ginagawa ng China. Saan malinaw na sinakop na nila ang Taiwan at buong West Philippine Sea. Inaasahan din umano ang pag-uusap ukol sa regional security, partikular ang geopolitical issues sa Indo-Pacific region. Alam nyo guys, wala na ako talaga sa wala na ako sa politics. Hindi na po tayo political vlogger. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Hindi na po tayo political vlogger at ayoko nang ma-involve sa mga ganyang klaseng usapin. Kasi para ang dating tuloy, hawak tayo ng kung sino man. Tayo mga sangkay, nagdi-discuss pa rin po tayo dito ng mga ilan-ilan, no, na nangyayari sa ating gobyerno. Pero, lalo-lalo na sa bansa natin. Pero, it doesn't mean na itinatakel po natin ito. May mga taong, bumalik na tayo sa pagiging political vlogger. No! Nakikita nyo naman mga sangkay sa mga vlog natin, no? More on world news, ano pa ba? Ano pa ba mga tinatopic? Trending topic, no? Hindi na po tayo gaano nagtatopic ng mga awayan ng mga politiko. Diyos me, Marimar. Tapos na po tayo dyan, di ba? Pero dito, sa usaping West Philippine Sea, alam po natin yung posisyon natin dyan. Siyempre, alangan naman pumosisyon tayo sa China. Taga-Pilipinas po tayo, di ba? Pero sana, hindi lamang po West Philippine Sea. Pati po ang Sabah, Philippines. Mailatag po yan. Ewan ko, paano gagawin yun ng PBBM, no? Pero sana, no? Ang sitwasyon sa Myanmar at ang away ng Russia at Ukraine. Sabi ng DFA, bukod sa Leader Summit ay magkakaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa leaders ng Republic of Korea, Vietnam, Cambodia at Timor-Leste. Hindi pa malinaw kung magkakaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makausap ang leader ng Amerika at ng China. Pero ang malinaw na kabilang sa mga target gawin ngayong ikalawang ASEAN Summit para sa taong ito ay ang pagpapalalim ng ugnayan ng ASEAN countries sa partner countries nito na Australia, Canada, China, Japan, Korea at Amerika. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo bago siya tumulak pa Jakarta. Ayan. My participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order, including in the South China Sea, strengthening food security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies, protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. Isa nga sa mga unang pulong na dadaluhan ni Pangulong Marcos bukas ng umaga ay ang pakikipag-usap niya sa mga strategic partners sa Indonesia at syempre inaasahan na dadalo rin siya sa opening ceremony ng 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta. Walang nakalagay doon sa initial na schedule ni Pangulong Marcos na haharap siya sa Filipino community dito sa Indonesia kasi kung pagbabasihan natin, yung latag ng aktibidad ng Pangulo, punong-puno ito. Katunayan, nasa 13 yung inaasahan na summit na dadaluhan niya hanggang Huwebes dito sa Jakarta. Hindi pa kasama sa bilang na yan yung mga bilateral meetings na posibleng mabago pa at madagdagan. Julius? Maraming salamat. So ayan mga sangkay, ito na po. Uumpisan na po ng ating Pangulo ni BBM nakalampagin itong China. Kayo ba mga sangkay, pabor kayo dito na kalampagin na ng presidente natin itong China na ewan ko ba dyan sa mga singkit na yan, bakit nila ginagawa po yan sa ating teritoryo? Ano po ang inyong komento? I-comment nyo lamang po sa ibaba. At syempre ngayon, bago po tayo magkalasan, no, i-subscribe nyo po muna itong aking
isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na i-click yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.